Sa isang malamig at mabigat na gabi ng Oktubre, isang sanggol ang sinilang sa lihim na lokasyong binabantayan ng mga ilit. Ito ang unang anak ng Hokage, ang ina ng sanggol na yon ang Nine-Tails Jinchuriki. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat sa loob ng silid, may isa pang tao sa labas, at ang katawan ng mga anbu ay nakahiga na sa paligid niya. Bago pa man maibalik ng Hokage ang selyo ni Kurama sa orihinal na estado, pumasok ang tusong nilalang at kinuha ang sanggol. Alam niyang pinakamahina ang selyo sa panahon ng panganganak at inintay iyon na testamento sa siling jutsu ng mga Uzumaki. Pero naitakas ni Minato si Naruto sa lihim na lugar at iniwan ang sanggol ng mag-isa bago balikan ang asawa. Ngunit nang makarating, wala na ang Nine-Tails kay Kushina. Nagawa niyang dalhin ito pabalik kung nasaan si Naruto at nagtungo upang harapin ang Tailed Beast at kumokontrol dito. Nang tagumpay na matalo ang misteryosong nakamaskra, ang Tailed Beast ay nakalaya. Si Kushinang hindi na rin maisasalba ay nag-alok na isama ang Tailed Beast na tinanggihan ni Minato dahil mawawala ang balanse. Sa halip, nagpasya siyang gamitin ang Reaper Death upang iselyo ito sa sanggol nilang anak. Sinubukan ng Kyubing pigilan ito gamit ang kuko na hinarang ni Minato at Kushina. Pagkatapos ay naselyo na ito kay Naruto. Ngunit hindi maiiwasang tanungin kung bakit kailangang ganoon ang mangyari. Masasabing papanaw talaga si Kushina dahil sa kalagayan, at ang pagkawala ng Tailed Beast ay karaniwang nakamamatay. Walang nabubuhay pagkatapos mawala ng Tailed Beast maliban kay Gaara, ngunit dapat rin bang mawala si Minato? Paano kung may iba pa siyang magagamit na siling jutsung hindi nangangailangan ng ganoong kapalit gaya ng sa Reaper? Ang kapangyarihan ng QB ay napakalakas upang iselyo ng isahan ng wala ang Reaper, ngunit paano kung makakagamit siya ng iba't kailangan lang itong hatiin sa yin at yang na bersyon kung saan ihahati niya iyon sa kanila ni Naruto? Ang pagselyo ng unang kalahati sa kanya ay magbibigay ng karagdagang lakas at mapapahina ang QB bago iselyo kay Naruto. Dahil mayroon siyang ganoong teknik at nagawa niyang pigilin si Kurama, parehong mabubuhay ang ama't anak at hindi masyadong magbabago ang takbo ng Konoha maliban roon. Dito'y magkakaroon ng emosyonal na sandali si Minato habang tangan ang nawalang asawa kasabay ng iyak ni Naruto. Si Hiruzen ay magpapakita sa pagbaba ng barikada at pupunta sa tabi nito upang makiramay. Muling titindig si Minato dahil kinakailangan siya ng nayon pero mas lalo na ng kanyang anak. Sa huli, ang bayan ay magsisimulang muli at dito nalilipas ang 12 taon patungo sa hinaharap ng nayon ng Konoha. Lahat ay tulad rin ng dati maliban sa kapayapaang namamayani at maraming miyembro ng Uchihang naroroong hindi inubos. Mataas ang tsansang pagkatapos ng kanyang laban sa misteryosong nakamaskra, magagawang ipaliwanag ni Minato sa konseho ng mga ninja ang nangyari. Bagaman may pag-aalinlangan siyang iyon si Madara dahil kinwestiyon niya rin iyon, habang lumalaban rito, hindi niya hahayaan ang nangyaring pagkalipol ng klan ng Uchiha tulad na lang noong siya'y nawala. Ito'y nangangahulugang walang mangyayaring pang-uubos sa Uchiha, na mauuwi sa kawalan rin ng imuboy na bersyon ni Sasuke sa halip ay mas mabait at mas palangiting bersyong may positibong personalidad si Sasuke. Ibig sabihin rin ito ay ang mga gaya ni Shisui ay naroroon pa rin at si Itachi ay mananatiling bahagi ng nayon. Sa kabuuan, napakalaki ng magiging pagkakaiba ng kabataan ni Naruto pati Sasuke kung ikukumpara sa orihinal na serye. Si Naruto, bagaman naging Jinchuriki ng Nine-Tails, ay kikilalanin bilang isang bayaning inialay ang katawan upang protektahan ang nayon gaya ng ama. Siya'y mamahalin, ikararangal, masikat at mas malakas. Masasabing wala ng ibang kailangan si Naruto dahil naroroon ang kanyang ama, si Hiruzing ituturing niyang lolo, pati ang maliit na pinsang si Konohamaru. Ngunit higit sa lahat, nasa kanya ang Nine-Tails. Natuturuan siyang kontrolin mula pagkabata sa tulong ni Minatong minamaster rin ang kontrol sa sariling QB. Si Naruto ay magkakaroon ng taong tinitingalang magreresulta sa mga pagbabago sa personalidad. Siya pa rin ay makulit at malikhain, ngunit mas nakokontrol ang emosyon pati ang modo at mas lalo pa siyang magkakaroon ng malasakit sa iba. Mula simula ay magsasanay siya sa pagkontrol ng chakra at magagawa niyang matutunan ang iba't ibang jutsung ilan ay matataas ang antas. Sasanayin rin siya sa mga siling teknik ng Uzumaki at maagang matututunan ang Rasengan bukod sa pagsasanay kasama si Jiraiya kung saan dito niya rin pag-aaralan ang Sage Mode. Samantala, si Sasuke ay naninirahan kasama ang magulang na si Fugaku at Mikoto. Hindi rin malabong ang pangako ni Itaching tuturuan si Sasuke sa pagiging shinobi ay matutupad rin. Si Sasuke ay likas na magaling at makikita yon sa Shuriken Jutsu, Ninjutsu, pati Genjutsu. Siya ay lalo pang husay dahil may iba pang miyembro ng Uchihang magtuturo sa kanya't ipagmamalaki siya.
Si Sasuke ay papasok sa akademya bilang pinakamahusay sa klase gayon din si Naruto kung saan sila'y magkakaroon ng malusog na kompetensya at pagkakaibigang parang magkapatid imbis na magkaklase lang. Magiging magkasama sila sa isang grupo kabilang si Sakura, na isang estudyanteng humahanga kay Sasuke, ngunit tila may kaunti ring atraksyon para kay Naruto. Ang grupo ay tila susunod sa yapak ng mga sanin, at sila'y pamumunuan ni Kakashi dito mabubuo ang Team 7. Magpapakita ng magandang teamwork si Naruto at Sasuke parehong nangangarap maging Hokage, at si Sakura ay ganoon pa rin ang ninanais gaya sa orihinal. Dito'y mahusay nilang maipapasa ang bell test ni Kakashi paglaon ay ipapadala sila sa Land of Waves na nagtatayo ng bagong tulay. Gayunpaman, nang umatake ang Demon Brothers ay naging malinaw na mataas ang antas ng misyong hindi karaniwan para sa mga genin. Ngunit ang madaling pagtalo ni Naruto at Sasuke sa mga ito pati na rin ang pamimilit nilang magpatuloy ang pumwersa kay Kakashing magtiwala sa kanila kaya nagpatuloy sila sa misyon. Pagtagal ay pinahinto sila ni Zabuzang hinarap sila sa laban. Si Kakashi ang lumaban ngunit sa tulong ni Sasuke at Naruto ay hindi niya kinailangan ang Sharingan, na nangangahulugang hindi siya mauuwi sa pagkabaldado sa sobrang paggamit ng chakra. Si Sasuke at Naruto ay nasa antas na, kung saan hindi na nila kailangang gawin ang pagsasanay sa pagkontrol ng chakra at si Sakura ay kaya nang gawin ang ituturo sa kanila, kaya nilampasan na ni Kakashi ang leksyon dahil kakain lang ito sa oras ng misyon. Ang tulay ay unti-unting natatapos bago sa itinakdang oras, at ang mga tauhan ni Gato ay hindi ito mapigilan. Ang anumang problema ay agad nalulutas ng Team 7, at ang mga tauhan ni Gato ay nagsisimula ng mapanghinaan ng loob. Pero nagawa nilang magkaroon ng sapat na oras para makarecover si Zabuza at di nagtagal ay bumalik sila ni Haku sa laban kung saan haharapin nila ang Team 7. Tulad ng dati, maghaharap si Kakashi at Zabuza, na sa puntong iyon ay hindi pa alam na gumagamit ito ng Sharingan kaya makakalamang si Kakashi. Si Sakura ay poprotektahan si Tazuno habang si Naruto at Sasuke ay kaharap si Haku. Madaling malulunod si Haku sa teamwork ng dalawa na kahit gamit niya ang Demonic Mirroring Ice Crystals technique na pagtanto niyang mabilis nilang natutunan kung paano ito gumagana at nagawang basagin ang mga ito. Sa huli, pumanaw si Haku na ikalulungkot ni Naruto at Sasuke. Dismayado silang kailangan nilang tumapos ng isa pang bata, ngunit napagtanto nilang bahagi iyon ng mundo ng mga shinobi. Sa pagsalo ng atake ni Kakashi namatay si Haku kung saan natalo rin si Zabuza, at tulad sa orihinal na serye, matapos makita ang bangkay ni Hakong nilapastangan ng mga tauhan ni Gato, nagpasya siyang tapusin sila at ialay ang sariling buhay. Isa itong malungkot na aral na matututunan ni Naruto at Sasuke sa mundo. Wala itong pakialam sa edad o pagtrato ng mga tao dahil lahat ay maaaring mawala. Natapos ang tulay bago sa itinakdang oras at ito'y pinangalanan upang alalahanin si Zabuza, ang demonyong pumuksa ng mga halimaw. Pagkatapos ay susunod ang Chunin exams na may 3 bahagi. Ang written test, Forest of Death, at ang mga exhibition match. Nasagutan ni Naruto at Sasuke ang ilan sa mga tanong ngunit tila masyadong mahirap ang kabuuan para sa normal na pagsusulit at dito nila naisip na ang konsepto no'y dapat silang humanap ng paraang mandaya. Dito'y si Ibiki Morino ang namamahala at makikilala siya ni Naruto bilang pinuno ng Konoha Interrogation Unit. Hindi ito patalinuhan sa papel kundi sa realidad at pangangalap ng impormasyon rito. Lumalabas ring hindi sila babagsak kung mahuhuli silang nangungopia at mababawasan lang ng puntos. Dito sila magsisimulang magbigayan ng impormasyon gamit ang Sharingan ni Sasuke upang malaman ang mga sagot. Pagkatapos ay ibibigay na ang huling tanong. Ang tanong na ito ay may kondisyong kung hindi nila masasagot ng tama, hindi na sila kailanman magiging Chunin. Gayunpaman, nagpasya silang sagutin yon at sa simpleng pagdedesisyon lang ay pumasa sila. Ang pangalawang yugto ay Forest of Death. May nagpanggap bilang Naruto habang siya ay wala, ngunit agad ipinunto ni Sasuke peke ang Narutong yon na madali rin niyang nilampaso. Pero ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay hindi sila atakihin ni Orochimaru dito. Di nagtagal ay nabawi ng 3 ang kanilang scroll at nagpatuloy sa ikatlong yugto. Pareho lang ang mga mangyayari sa ikatlong bahagi tulad sa orihinal na serye at si Naruto at Sasuke ay makakarating sa huling laban kung saan dito na mangyayari ang pagsalakay sa Konoha. Gayunpaman, ang operasyong ito ay may bahagyang pagkakaiba. Pagkatapos matalo kay Sasuke, tila kalmado lang si Gaara at masasabing hindi iyon normal. Hindi nagtagal ay nilabas ni Gaara si Shukaku sa mata nito ay mayroong Sharingan dahil nasa Genjutsu. Samantala, ang mga ahas ay pinipinsala ang mga depensa ng Konoha. Si Orochimaru ay naroroon at makikita ang mga mata niyang may Sharingan. Matatandaan kaya gusto ni Orochimaru si Itachi dahil siya ay isang Uchiha na pareho sa kanyang pakay kay Sasuke.
Ngayong mas marami ng mga Uchiha sa Konoha, hindi na lang si Sasuke at Itachi ang maari niyang kunin, at dito'y nagtagumpay si Orochimaru sa pagkuha ng Uchiha bilang bagong katawan. Sa huli, si Minato ang haharap kay Orochimaru at kasama niya si Hiruzen. Samantala, dapat namang harapin ni Sasuke at Naruto si Gaara. Ang laban kay Gaara ay halos magiging pareho, at dahil si Gaara dito'y nasa ilalim ng Genjutsu, magpapasya si Naruto at Sasuke huwag siyang tapusin. Mag-iisip si Sasuke ng mga paraan upang palayain si Gaara sa Genjutsu, habang si Naruto'y pinipigilan ito sa tulong ni Gamabunta. Dahil humarap sa dalawang Hokage Izarui, si Minatong pinalakas ng Tailed Beast, hindi lang matatalo si Orochimaru kundi tuluyang mamamatay at walang plot armor ang magliligtas sa kanya kay Minato. Sa pagkawala ni Orochimaru, lalaya si Gaara sa Genjutsu, at mapipigilan siya ni Naruto at Sasuke. Ang mga ahas ay tatalunin naman ni Jiraiya, at doon magtatapos ang pagsalakay. Dito'y may importanteng dapat malaman. Sa naging takbo ng mga bagay, marami sa orihinal na kwento ang hindi magaganap. Hindi mangyayari ang paghahanap kay Tsunade dahil naroroon pa si Lord 3rd at 4th na nabubuhay pa sa panahong ito. Hindi rin magaganap ang recovery mission kay Sasuke dahil una, hindi siya nagalit sa kapatid at wala siyang rason upang maghangad ng kapangyarihan, at pangalawa, patay na si Orochimaru. Ibig sabihin, walang sinuman ang hihikayat kay Sasuke. Kaya naman dito'y si Naruto at Minato ay ilalaan ang lilipas na panahon sa pagsasanay sa Mount Myoboko para matutunan ni Naruto ang Sage Mode. Ang kanilang pagkontrol sa chakra ay tataas at matututunan kung paano gamitin ang kapangyarihan ni Kurama at makakamit ang kanilang chakra mode. Pagbalik sa nayon ay malalaman nila ang nangyaring pagtapos kay Gaara. Ang dahilan kung bakit hindi nila ilulunsad ang misyong iligtas ito'y dahil hindi siya ang Kazekage. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa puso ni Gaara dahil hindi naman siya kinausap ni Naruto noong sila'y nagharap. Gayunpaman, problema pa rin ito dahil sa nakuhang Tailed Beast sa kanya. Ibig sabihin, mayroong mga naghahanap ng mga Tailed Beast. Nang sunod nilang dinukot ang kapatid ng Raikaging si Killer Bee, si Naruto at buong Team 7 ay pinadala upang tumulong sa rescue mission. Doon nila unang makakaengkwentro ang Akatsuki at haharapin sila ni Kisame, Deidara, at Tobi. Parehong matatalo si Kisame at Deidara sa pinagsamang lakas ng Team 7 pati Raikage. Ngunit nakatakas si Tobi at namatay si Killer Bee dahil nakuha ang kanyang Tailed Beast. Tila malaking problema ang Akatsuki para sa Konoha at paglaon ay makukuha ni Hidan at Kakuzu ang Two Tails bago kumprontahin ng grupo ni Asuma. Pareho lang ang magaganap gaya sa orihinal na serye at matapos ang libing ni Asuma, ang Team 10 at 7 ay aalis upang harapin si Kakuzu at siya'y tuluyang madudurog. Mula rito, ipapadala naman si Jiraiya sa isang misyon upang hanapin ang pinagmulan ng Akatsuki at pareho rin ang kalalabasan. Natagpuan ni Jiraiya ang leader na si Pain ngunit pumanaw siya roon na lubusang dumurog kay Minato. Ang kanyang guro tumayong ama ay nawala at nakaapekto rin iyon ng malaki kay Naruto. Sinubukan nilang alalahanin ang masayang buhay nito at pumunta sa Ichiraku Ramen, ngunit pareho silang hindi makakain sa sobrang lungkot at naiyak na lang sa mesa. Umalis sila at nagtangkang damayan ang isa't isa, na kahit papaano'y nakatulong sa kabila ng kalungkutan. Sumumpa silang tutugisin ang Akatsuki sa lalong madaling panahon. Ibinuhos nila ang natitirang oras sa pagsasanay, habang nagaantay ng balita sa Akatsuki. Sa panahon rin iyon, titipunin ng Akatsuki ang natitirang Tailed Beasts, bago mag-umpisa ng kahit ano kontra sa nayon ng Konoha. Paglaon ay dadating sila Pain, ang Six Paths, pati ang natitirang mga miyembro ng Akatsuki. Isasamon nila ang estatwa ng Outer Path gamit ang rinigan ni Nagato sa pamamagitan ng Impure World Reincarnation, ay magagawa nilang buhayin si Ginkaku at kanyang kapatid upang agad silang ipakain sa demonyong estatwa. Dito magiging 10 Tails ang estatwa kung saan plano ni Nagatong wasakin ang sistema ng mundo at pag-isahin ang mga tao sa pamamagitan ng sakit. Gayunpaman, siya'y magugulat sa pagtataksil ni Tobing gamit ang kamui ay nakalagpas sa depensa at ninakaw ang kanyang rinigan. Nilagay niya ito sa sarili at naging 10 Tails Jinchuriki, at hinintay ang pagpunta ng buwan sa optimal na posisyon upang ilunsad ang Infinite Tsukuyomi. Pagkatapos, sinubukan niyang kunin ang 9 Tails mula sa mag-ama. Gayunpaman, hinarap nila si Obito nang mapagtanto ni Minato at Kakashi kung sino talaga si Tobi. Ang Akatsuki na may nilabanan sa tulong ni Itaching bagaman may sakit ay nakatulong pa rin ng malaki. Nagawang mapigilan ng mga shinobi ng Konoha ang karamihan sa mga miyembro ng Akatsuki, ngunit nang makipaglaban si Itachi sa Six Paths na ngayoy taglay na ni Obito, matutuklasan ni Itaching na ubos niya na ang lahat ng kanyang lakas bago siya tuluyang bumigay sa kanyang karamdaman.
Ang kalungkutan sa pagkawala ng kapatid ang gigising sa Mangekyou Sharingan ni Sasuke bago harapin ang Six Paths para iganti ang kanyang kapatid. Si Minato at Naruto ay abala sa pakikipaglaban kay Obito habang patuloy nitong pinipigil ang kanilang mga jutsu. Wala silang magawa hanggang sa matuklasang ang Sage Jutsu tulad ng Rasengan ang magdudulot ng pinsala. Nagawa nilang paatrasin ito't gaya ng father-son duo ni Goku at Gohan kay Cell ay ginamit nila ang Big Ball Rasengan upang tapusin si Obito. Dito dumating ang kapayapaan, ngunit may malaking kapalit dahil halos kabuuan ng Konoha ang nasira. Maaari silang magsimula ulit pero ang naging pinsala ay mas malaki kung ikukumpara sa ginawa ng Kyuubi noon. Tiyak na may mga nakaligtas, ngunit matatagalan bago sila bumangon. Ang antas ng pinsala ng ginawang pagsalakay ni Pain ay napakataas, ngunit sa pagkakataong ito'y walang makakagamit ng Outer Paths of Samsara of Heavenly Life Technique kaya ang mga nasawi ay hindi muling mabubuhay. Kung saan pupunta ang Konoha mula rito ay walang nakakaalam. Ang mundo'y naligtas ngunit ang nayo'y nabura. Tiyak silang babangon ngunit ang tanong ay kung papayagan sila ng mundo. Pero papasok rin ang tanong na kung kaya ba silang pigilan ng mundong bumangon. Maraming dapat ikonsidera dahil ang mga shinobi ng Konoha ay maaaring ituring na mga bayani o maaaring bilang banta. May mga maaaring magsamantala ngunit ang kredibilidad ng magiging pagsalakay ay hindi tiyak. Maaari nilang puntiryahin si Naruto at Minato ngunit pwedeng hindi dahil walang pangangailangang tapusin sila. Mabawasan lang ng sapat ang bilang ng mga shinobi ay tiyak nang di makakabangon ang Konoha. Posible rin silang tulungan ng mga kaalyado, ngunit walang nakakasiguro at tanging imahinasyon na lang ang makapagdidikta.